Good morning, guys. August 16, Sunday, podcast. Ano ba ginawa natin kahapon? Walang podcast kahapon dahil ang dami kong ginawa. This one is, This one is the artwork. Kinuha ko kahapon sa Quiapo nung umaga. Quiapo. Kinuha ko yan sa Bahay Nakpil, no? So, Bahay Nakpil. Search nyo lang Bahay Nakpil, no? Ano yan, may landmark, historical landmark kasi ano siya, naging tahanan ng mga Katipunero. No, Bahay Nakpil Bautista is an ancestral house in Bautista Street, Quiapo, Old Quiapo. 'Di ba nandito sa kanan yung Quiapo Church? Doon sa other side, no? So gagawin niyo, papasok kayo sa ilalim ng tulay, no? Para maka-U-turn kayo. Tapos nasa other side, parang side ng San Sebastian Colleges. Centro CEU, Centro Escolar. Yan, no? Ito, nandyan yung Bahay Nakpil. Medyo, may video tayo niyan eh. Medyo parang looban siya, no? Maraming binibentang, parang Muslim garb kasi parang may lugar ng Muslim diyan sa area na yan. So maski mga Jakarta clothes, no, mga sa iba-ibang bansa na Muslim countries na ibebenta diyan. Halos covered yung mga ganun, Muslim women. Of course, malapit yan sa pier, so maraming tindang mga goods na galing pier, no. Doon ko kinuha yan, Bahay Nakpil. Ngayon, pakita ko sa inyo, may mga pictures tayo dyan, pero ganito ang itsura niyan sa loob, yung Bahay Nakpil. Ayan o. Ganito ang itsura niya sa loob. Maganda siya, lumang bahay. Tapos pwedeng mag-show dyan yung mga artist, pwedeng mag-show. Kaya dinala ko to eh, kasi yung tema namin dati is about Manila. So this is my Manila sign. Manila sign. Kinuha ko lang kahapon kasi resin to eh. Maganda to yung resin. Tapos artwork ko yun sa likod. Yun. So tingnan natin yung ng Bahay Nakpil, yung kanyang mismong ang tahanan ng mga Katipunero. Bakit? Kasi dito tumira yung si Gregoria del Pilar, no? Del Pilar, sorry. Gregoria de Jesus. So, the widow of Andres Bonifacio. No? So, nung namatay na si Andres Bonifacio, ang kumupkup sa kanya itong si Julio Nakpil. Kaya naging Bahay Nakpil. No? So, itong pamilya na to, nandito rin yung sa pamilya nila yung mga arkitekto na gumawa nag-design ng Quiapo Church, no? So, may may marker na siya. Puntahan nyo, kaya lang tawag dito, open lang siya pag Saturdays hanggang 4. Doon lang siya open. May marker siya. Ito yung bahay, oh. Ito siya, oh. Ay, hindi pala. Nag-ano rin kami dito, ah. Ito yung marker, ang bahay ng mga Nakpil at Bautista. Yan. So, historical marker na yan. Ano siya, parang old house na, alam mo yung mga slabs, may mga wrought iron. Ito siya. Ito siya hanggang ngayon. Magpahanggang ngayon, ganyan ang itsura niya. So, yan. Pwedeng nagsishow kami dyan. Tapos, bisitahin nyo rin. Wala namang bayad. Para makita nyo lang yung Old Manila. May mga video tayo niyan eh. Pero isa-isahin ko. No? And after that, meron naman Gypsy Spirit. Gypsy Spirit sa Camp Kawayan, Tanay. So kahapon yun, pinuntahan ko yun from Quiapo. Dire-diretso sa Tanay. Siguro umabot din ng mga 70 kilometers papunta doon. So ito is yung Gypsy Spirit sa custom culture of motorcycles. Kinustomize. Talagang halos ginawa mo na yung gusto mo sa isang motor, no? Hindi ka na sumusunod doon sa manufacturing
Kagaya rin ng ginagawa ko. Kaya lang yung ginagawa ko kasi, hindi ko ginagalaw yung main function ng motor. Ayoko. Pagbababiyahe ng malayo, hindi ko ginagalaw yung chassis, yung mga swing arm, yung tinidor. Pambiyahe meron ako yung yung chopper din. Nakita niyo naman yun. Pero hindi ko ginagamit yun sa labas, sa long ride. Ano lang yun, pang display. Pero running yun Running yun talaga. Kaya lang, ayaw maging low breaker rin. Tsaka nakikita nyo naman yung stresses ng mga biyahe. Yung mga stresses ng mga biyahe sa motor, matindi, di ba? Kung gagalawin mo pa yung motor, kasi hindi naman ako ganun kagaling, maaring ma-damage ko yung mga dampers, no? High speed ang takbuhan. Sipin mo, tumatakbo ka ng 80 kilometers per hour, tapos yung motor, igawa-gawa mo lang. Nakakatakot, di ba? Braking system and everything. Kaya hindi ko ginagalaw talaga yung main. Ang ginagalaw ko lang yung outside. Headlights, fenders, tires, di ba? Ganun lang yung speedometer, kung gusto mo gawing digital. Ganun lang ang ginagawa ko. So nagpunta tayo doon. Ang gusto ko lang na makaya pupunta sa Gypsy. Nung una nag-camping tayo, di ba? Nakilala nga natin si Estrada eh. Marami tayong kwento nun, nasiraan din yun eh. This time, meron lang akong allowance na 2 hours 2 hours. Sabi ko dapat bago magdilim, lumabas na ako dun sa Tanay, sa bundok ng Tanay, sa gubat ng Tanay. Lumabas na ako, pumunta na ako sa Quezon City kasi merong Yamaha event sa Quezon City. Kailangan makarating ako ron na halos padilim pa lang, mga 6, around 6. Kasi usapan namin ng mga tiga Yamaha 5. So, around 6 sabi ko, punta ako doon. Papunta pa lang. Actually, kaya ako nagpupunta sa Gypsy. Gusto ko makita yung mga chopper bikes nila na kung paano nila idaan sa putikan. Remember, umulan, di ba? Umulan ng matindi itong past week. Maputik doon. Maputik doon kasi bihira lang yung concrete road doon. Pero yung bridge naman, may bagong bridge. So, madaling tumawid sa ilog. Hindi na kailangan dumaan pa sa ilog. Meron talaga. Di late na ako nagpunta kasi nagsimula yung maga pa eh. Pag punta ko, wala na ako nakitang chopper sa daan. Chopper. So, nangyari, pagdating doon, papunta pa lang ako doon, may nakita akong isang rider na na-stuck up yung gulong. No? Kahit na time constraint na ako, ang pangit na rin ng daan eh. Pangit na rin, hirap na rin ako rin mismo hirap. Pero nakabota naman ako, nakaboots na ako. Yung pang rain boots. Tapos na rin ako, nag-waterproofing dahil alam ko nga may prediction ng monsoon, heavy monsoon eh. Kahapon, ngayon, weekend. Pero buti na lang wala. Umaraw. So hindi naman umuulan kahapon. Kaso hindi ko naman matanggihan yung nasiraan, nag-lock up yung harap eh. May video tayo nun. Tapos, yun, tinulungan ko. Tumagal din ako ng mga 15 minutes. Tinulungan ko siya ma-unlock, no? Kasi hindi siya makakaalis. Nakahinto yung gulong sa harap. Wala siyang tools. So ngayon ko kasi maraming mga riders talaga hindi masyado nag-ano sa tools, no. Wala talagang tools. Ang hirap talaga kahit wala ka man lang screwdriver, wala. Kahit pocket knife, no, wala. So tinulungan ko, pin-re-up namin yung harap. Stock up na eh. Yung kable niya sira-sira na rin eh. Pinutol na lang namin, bumuka. Tapos pinakpokpok ko. Sigurado yun, mga putik-putik yun eh. Kaya hindi na gumagalaw yung preno eh. Tigas ng preno. Na-free up yun. Nakarating naman tayo sa Gypsy, no? Pero pagdating sa Gypsy, doon sa Camp Kawayan, Tanay, ang putik. May video rin tayo nun. Ang putik talaga, sobra. Tapos, ang daming nag 4x4 ba? Parang nawala na ng... Hindi na makakilos yung mga tao freely. Kasi mas malala na nasa ibang area. Mas malala ang putik. Na-stuck kami doon sa may mismong entrada na sobrang putik na rin. Maraming umalis nung bandang 5 na, ang dami na rin sumama sa akin, no? Doon sila Mel Aquino dumating, tapos si Jorge Jacinto, yung organizer, nandun. Hindi ko na nakita yung iba kasi pagdating ko, paalis na rin yung iba kasi wala na silang balak mag-camp out. Actually, walang place eh. Walang place for camping. Doon sa dating pinipwestuhan ko, dahil dati kasi sumama ako, wala nang place sa sobrang putik. Tas maraming motor, siguro may mga 50 pa na motor. Ganun.
Di nag-aalisan sila, ang dami nag-aalisan, daming umalis. Sumama ako, hoping na subaybayan ko sila, no. Makita ko man lang kung paano sila umandar, sabay-sabay kami sa putikan. So kung makita. Eh di huli ko, nagpahuli ko. Aba, may nakita na naman akong nasiraan. Di ko na naman matanggihan. Kasi bakit mo tatanggihan? Asa gubat nga kayo, isipin mo yun. Tatanggihan mo, nasiraan yung tao. Kung ako rin mangyari sa akin yun, di ba gusto ko rin may tumulong sa akin. Mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako this time, solo. Kasi ngayon, mga PG1 nandun na sa Quezon City dahil meron nga ang event. Tinulungan ko na naman to, napatid yung kadena niya. Napatid. Tools na naman ang kailangan. So, ayun. Buti na lang may baon siyang parang lock. So, yun, nailock yung kadena na. Ay gabi, tumalis na naman. So, hinahabol-habol ko yung mga choppers, no? Akala ko, dapat sana aabutan ko eh. Hindi ko na rin naabutan kasi nagtagal din ako dun sa batang dun sa rider na naputulan ng kadena, inabot din ako 15 minutes. Dumidilim na. Kailangan mag-out na ako na talaga ng gubat ng bago magdilim, bago totally magdilim kasi wala mang ilaw doon. Walang ilaw, madulas, maputik. Kailangan mag-out na ako. So naubos na yung oras ko. Pag nakita ko yata yung mga choppers parang tumigil sa tindahan. I don't know, baka nag-CR, ganun. Natingin ko baka hindi sila yun kasi konti lang nakita ko. Marami sila maraming nauna eh. No? So yun ang alternative ko, kung huminto sila ro pero hindi ko naman nakita yung mga bikes nila o nauna na sila. Siguro sa 15 minutes kong kaka-repair ng pangalawang bike, nauna na sila at nakalabas na sila ng gubat nang walang aberya. Walang aberya. Nakalabas na sila kasi never ko na sila nakita. Kahit sa daan, hindi ko na sila nakita. Either naiwan sila doon sa gubat pa o nauna sila. So, wala tayo masyado nakitang shot ng running shot ng mga chopper na nasa putikan. So, yun, diretso ko sa takbo na naman ako sa Quezon City. Pagdating sa Quezon City, wala na doon yung mga Yamaha pagrupo ko, wala na. Malis na raw sila kasi hanggang 7 lang doon event. Dumating ako 6. Kaya lang pagdating ko, nandun pa yung banda, nandun pa yung pagkain, dahil pang pagkain. So, gutom na rin ako kasi bala kong kumain sana along the road. Wala nang time. Pagdating ko doon, may pagkain pala. Tapos, bumibili ako. Alam mo yun, kumuha lang sila ng mga vendors, no? Sabi niya, sige, nagtitinda ng barbecue, yung titinda ng mga squid ball, street food, no? Sige, parada ka dito, babayaran ka na lang namin, ganun. Parang ganun. So, yung nangyari, eat all you can nung squid ball, ganyan, kikiam, fish ball, eat all you can, tapos may barbecue din, ganun din. So, yun. Stay ako dun. Buti na lang, meron pa palang isang kakilala ko na nagpapa-repair dun sa mechanic, no? Papa-repair pa, no? Kasi libre repair, eh. Maintenance and repair, nung event na yun. Ayun, yun ang nangyari. So, kumain kami doon. Tapos, birthday ni Gian yung may-ari ng Coffee Outside, diretso kami doon. Nagbanda-banda kami doon. Kumanta kami hanggang madaling araw, no? May acoustic guitar, may bass, may drums, yung parang electronic drum, pwede na rin pala yun, no? So yun, may inuman, kaya lang di ako uminom dahil pagod eh. Muulan-ulan pa nga eh, buti nga, habang nandun ako, naka-raincoat ako eh, kaya yun na nangyari kahapon, ang dami talaga, ang daming ganap. Umuwi na ako, madaling araw na. Ayun, tapos yan yung art, binibenta ko yan ha, tsaka ito pa, resin yan, ito, tignan nyo to. So, yan. Resin art din to, kinakabit ko sa wall, oh. Pwede sa wall to or as a table. Alam nyo kung bakit ginagawa ang table to, sinasabi ko? Dinadagdagan pa to. Pinalulubog pa to. Ito first layer pa lang to. Ginagawa tong 4 layers hanggang sa lumubog sila. So, yan ang table mo. Ganyan ang itsura ng table mo. Either kung ayaw mo sa wall, magiging table yan, magiging coffee table.
It's around 14 inches, oh. Coffee table. Yan, oh. So marami akong design yan. Actually, ganito pala yung parang mga chopper, oh. Ganito yung base ng mga chopper. Kahit yung mga Harley Davidson. Tapos ang ginagawa nila, kaya ka tinawag na chopper, china-chop-chop. Tinatanggal yung ayaw nila. Let's say ayaw nila yung mga fenders, mga fairings, tinatanggal. Tapos, ginagawang hardtail. Alam mo yung hardtail? Tinatanggal yung shock absorber. Tapos dito sa harap, hard din. Tinatanggal yung shocks, no? Pinapalitan na mas mahaba. No? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ako nag-chop tapos ginagamit ko. Kasi ang daming tinatanggal. Sipin mo, tanggalin mo yung shock absorber. Di, ang tigas nun. Paano pag nakasagasa ka ng malaking bato? Di ba? Baka delikado. Pero, ganun talaga ang costume culture. No? Yan, tignan nyo. Rain or Shine, Cap Kawayan. Ano to yun? May mga awards din. Best Chopper Bobber, People's Choice, Rat King, Displacement Trophies. Alam niyo yung Rat King? Yung Rat King yung pabulukan. Yun ang Rat King. Tapos, Displacement Trophies, yung mga parang small displacements, gagawin mo ko malaki. O kaya pinakamalaki. Yun, pinakamaingay. Ito mga binebenta rito sa Herrera Art Gallery Marikina. Either a wall or a table, ganyan. Or customized, no? Pwede tayo mag-customize nito. Gusto nyo yung memorabilia nyo sa pamilya nyo, lagay dyan para habang nagkakape kayo, naalala nyo sila, no? Or your dog, let's say your dog, namatay yung dog nyo, no? So, di ba, pinapakremate, sometimes may nails, may hair, di ba, may teeth, tapos may picture. So, lagay nyo dyan yung picture ng dog, tapos yung kanyang mga hair, teeth, name niya, tapos ilubog nyo sa table. So, lumalabas nun, habang nagkakape kayo sa umaga, naalala nyo siya. Di ba? Yung mga dog nyo na pinaka-precious nyo mga dogs. Yung picture ng dog, tsaka kasama mo. Kasi, lulubog mo sa resin eh. Magiging forever siya. I'll show you a sample ha. Give me 2 seconds. This one is a family family. Yan, mga pictures, mga old pictures, no? Yung slippers ng baby ko, nung baby pa siya, hindi na siya baby ngayon. So, yun. Pwede mo gawing table yan, no? Actually, itong mga nakasabit ito yung nakakasabit sa refrigerator. Tapos minove ko yung refrigerator ng ibang room. So, kailangan kayo bagsak lahat. Di ko na binalik. Nilagay ko na lang dito sa ganito. Yun, no? Yung magnet na yan, no? From places, no? Baler, La Trinidad, Benguet, Baguio, ito, saan ba to? Thailand, di ba? So, yung rep magnet. Kasi sinampulan ko lang kung anong reaction ng resin sa pictures, no? So, walang problema. Tsaka, ultimo itong mga nakaangat na to, like this one is first layer lang. Ito kung nakaangat na to, preserve na rin, matigas siya, oh. Nabagsakan na rin ang resin, eh. Napapreserve siya. Kahit hindi pa siya lubog. Pero syempre, kung gagawin mo itong coffee table, lulubog yan. Lulubog yan, pati ito, oh. Pati yung sleepers, lulubog. Para maging coffee table. So, yan. Herrera Art Gallery. Anong oras na ba? Ay, grabe, 18 na. So, yun nangyari. Lahat yun, may video tayo. Mag-upload na ako isa-isa. No, problema ko lang, maganda yung jamming namin. Kaya lang, nung birthday ni Gian, no, sa Coffee Outside. Pasco Street, Pasig. Punta kayo doon. Araw-araw meron doong tambay. Tambay ng mga nagmumotor. Everybody's welcome ha. Hindi yung porque may brand ka lang. Everybody's welcome doon sa tambay na yun. I'll try ha kasi tinatamad na kasi ako. Tambay kasi gabi. Minsan maghapon ako dito. Parang tinatamad na ako lumabas. Pero kung galing ako sa labas, pwede. Dadaan doon. Pag nandito ako sa bahay, tapos lalabas pa. Hindi naman masyado malayo. 15 kilometers away lang. Kaya lang, gabi lang kasi. Well, anyway, yun. Punta kayo doon. Welcome kayo doon. Pasco Street Coffee Outside. Magkita-kita tayo doon. Sabihin nyo lang. Sasadyain ko kayo doon. Gusto nyo makilala yung tropa. Okay, ano pa ba? Wala na. Gusto ko sana i-discuss tong isa yung hustle culture. Merong ginawa yung Channel News Asia, CNS. Ginawa itong hustle culture eh.
Bukas na lang. Podcast tomorrow kasi 20 minutes na. Peace brothers. I love you. I love you all.